Okay, mayong buntag, mayong adlaw ato mga ka-viewers. Nalantay tubagon kadali sa issues nga hatag nato, pangutana kanato. That's why ang tubag is late na kaayo. So karon lang nato nabasa ang pangutana, so kailangan nato hatagan og hinanali nga tubag. Ang iyang pangutana is about sa kining images of the Catholic Church, no? So ang iyang pangutana nga why the Catholic Church naay images, no? Nganong naatay mga larawan. So ang kanyang conclusion is that gitawag og agreeable to the will of God ang kining gitawag og baton og mga images. Mao nang iyang pangutana. Ang atong tubag, yes, dili siya hindi ho forbidden by God na magkaroon ng tinatawag na images, no? Kasi ang pinagbabawal ng Diyos ay yung images na sambahin na bilang Diyos, mga kapatid, no? Yun ang nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4, no? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So ang context, brothers and sisters, kaya pinagbawal ng Diyos ang images during sa Old Testament dahil ang larawan ay sinasamba bilang Diyos. Sa Katoliko naman mayroong larawan, ngunit hindi natin sinasamba ang larawan na bilang Diyos, no? Kundi ay ayon sa turo ng Santa Iglesia, ito ay isang simbol lamang sa nilalarawanan, no? Kasi ang Diyos hindi nagbabawal sa images na paggawa as long as na hindi mo sambahin bilang Diyos. Yan po ay nakasulat sa Exodus chapter 25 verse 18. At saka doon sa inutos ng Diyos kay Moises sa Numbers chapter 21 verse 8. Kaya ang paggawa ng larawan o rebulto na hindi mo sambahin bilang Diyos, hindi yan isang bawal ng Diyos. Ang bawal ng Diyos ay sambahin bilang Diyos or latria ang ibig sabihin. Kaya hindi latria ang tinatawag na paggamit sa Katoliko sa images. Yan po ang dapat nating maintindihan. So sa atin naman sa images, mga brothers yan and po ang sisters dapat dito nating sa katikism intindihan. natin, no? So sa atin naman mga brothers and sisters, maliwanag na sinasabi dito, basahin ko lang sandali kasi ang nagtatanong nito is isang Katoliko, pero sa kanila ngayon ay medyo araw, no? Dito sa atin gabi. So request man niya, basahin ko lang daw sandali o ipaliwanag ko lang sandali. So ito ang nakasulat sa ating CCC, brothers and sisters, no? Sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church, basahin ko. Ganito po ang paliwanag ng simbahan. Sa number 2132, dahil ang Catechism po ay may mga bilang, no, na babasahin. Itong 3132, ito yung bilang tungkol sa explanation ng images. Sabi dito, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which proscribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to each prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not adoration due to God alone. So kaya mga brothers and sisters, napakalinaw ang
turo ng Santa Iglesia, ang treated ng images sa Katoliko ay tinatawag na veneration, hindi adoration. Adoration is for God alone, no? So, kaya mga kapatid, ang doktrina ng Santa Iglesia, kung pag-aralan mo ay talagang giklaro na ano ang treatment ng images sa simbahang Katoliko ay adoration lang po, hindi isang tinatawag na veneration lang po, corrected, no? Veneration lang po, hindi isang adoration. Ang adoration, yan po ay para sa Diyos lamang. Ang veneration, para sa mga santo. Yan po ang kaibahan sa doktrina ng Santa Iglesia Katolika, no? Pangalawa, ang tinatawag na forbidden sa images, sabi ng Biblia, kung iyong gagawin bilang iyong Diyos. Pero kung hindi, ayon naman sa Biblia ay nakasulat ang tinatawag na adoration, no? Or veneration. Sa salitang Latin is tinatawag na dulia, no? Ang dulia, ang kahulugan ay veneration sa English. Ang latria, ang kahulugan naman sa English is adoration, no? Ang adoration is para sa Diyos lamang. So, yan po ang turo ng Santa Iglesia Katolika, at binasa natin ang tinatawag na catechism, no? Sa Biblia may tinatawag na pagbabawal sa larawan na treated as God, no? Yan ang mabasa natin sa Exodus chapter 20 verse 1 up to 4. Mayroon ding mga images na pinagawa ang Diyos, Exodus chapter 25 verse 18. At saka Numbers chapter 21 verse 8. So, yan po, may mga explanation bakit pinagbawal ng Diyos at bakit pinagawa ng Diyos. Pinagbawal ng Diyos yung sasambahin bilang Diyos. Pinagawa ng Diyos upang ito'y gamiting bilang isang representation o alaala lamang. Yan po ang sagot natin, at marami pong salamat sa nagtatanong. Sana po makita ninyo, mabiyon ninyo itong ginawa nating tinatawag live stream ngayon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at good night. Praise the Lord.